Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga, papalitan na. Nako, goodbye School Bukol. Heto na, boto lahat kay Senator Cayetano. Ayan mga kababayan, yan po ang ating bibigyan ng reaksyon at komento sa video ito. So yan mga kababayan, sabi po ng Soto, may plano para patalisikin ako bilang Senate President. Nako, Soto may taning na sa pwesto. Ito po ang balitang dapat malaman ng taong bayan at eto na nga. Sama-sama po natin pakinggan at bigyan ng reaksyon ang video ito mga kababayan. Eto na po. Leadership. There were talks before the end of the year, Senator Marcos, that Senate President Tito Soto could be changed. I've heard of that there was a possibility that the minority would actually take over the Senate leadership once again. Either it was Alan Cayetano or Cheese Escudero to be back in the Senate presidential seat. Naku po, yan na po sinasabi natin mga kareaksyon. Malapit-lapit na po ang oras ni Wambol University Scholar. Pero kung iisipin natin mga kaubayan, no? Parang ginamit lang talaga si Soto, no? Para pagtakpan o ipagtanggol yung flood control scam. Kasi kung iisipin natin, di ba? Parang humuhupa na yung flood control scandal, no? Si Soto at si Ping Lacson parang ginamit lang talaga sa flood control scandal. Humuhupa na po kasi yung nag-aalab, no? Nadamdamin ng taong bayan patungkol po dito sa flood control scandal. Eto, may plano na po silang palitan. Sana po yung susunod na Senate President mga kababayan ay talagang ibalik, no? Ibalik po yung momentum, kumbaga, di ba? Ng pag-iimbestiga dito sa flood control scandal na ito mga kababayan. Sabi nga, wag po tayong manahimik, di ba? Tayo po ay mag-ingay nang sa ganun po ay maputol na po itong korupsyon na ito. Ito pakinggan po natin na maayos. What are your thoughts about this as we enter the year? And then you said February is the date when another impeachment complaint could be filed against Vice President Sara Duterte. Posible bang may pagbabago sa liderato ng Senado ulit? Do you have the numbers? Well, the reality is, right now, iba-iba kasi masalimuot yung issue, ano? Right now, we have the largest minority in recent history. Siyam kami. 9. That's a very large minority. It's never happened before. The minorities have always been so meager and so small. That's the reason that the coup d'etat is always being discussed because susungkit ka lang ng apat okay na. Kapatid pa ni Alan, si Pia, ayan pa yung mga Villar, ayan pa yung iba't iba na hindi naman masyadong happy. Kaya, ito nga, the question always arises. But the reality is, Cheese is very much beleaguered. Alan has his sister in the majority, so maybe there is some level of hesitation. The others are really dealing with the cases being filed against them. Ano? Si Bato cannot... where is he, by the way? Where is Senator Bato? Where is he? We have no clue. Nung una, talagang nagte-text pa yan. Pero ngayon, hindi na namin maabot. Pero yung opisina niya, nakakapagpirma pa rin siya. Nagtatrabaho pa rin. Nagpapadala pa rin ng pirma, nagpa-file pa rin. Kaya, hindi rin naman natin masasabi na hindi nagtatrabaho. He just doesn't turn up. Okay, all right. Now I know you have another mysterious issue because they keep saying the warrant is there. Why don't they bring it out? What are they waiting for if it's there? If it's not there, why are you terrorizing the guy and persecuting all the DDS? I don't understand. Ilabas na ninyo, iserve na ninyo kung talagang nariyan at yung abogado niya ang sasagot. Marahil handa na yan. Alright. Now, Senator Marcos, hindi niyo po pinirmahan ang budget na ito at inilarawan niyo po siya na giniling budget. But you have Senate bakit President kaya, Tito Soto describing this as one of the cleanest budgets ever. Galing po nila, no? Wala pa rin. Sinabi nga yung unprogram, sinabi na ng Supreme Court na unconstitutional yung unprogram. Pero napakarami pa rin pong unprogram. Hundreds of billions of unprogram fund. Naku, correct. Ano ba talaga nangyayari sa bansa natin? Pagkatapos
sa 2025, Xerox copy lang yung 2026 at there is more. Mas malaki po yung budget ng 2026 at 2025. The most corrupt budget. Ay nako, marami akong comment, ayoko makipag-disagree, ano? Pero the reality is, the claim that it's the cleanest is prone to challenge. It's certainly the sneakiest. Kumbaga, yung pork, tinadtad-tad, pinarte-parte, at binahabahagi, pero kahit giniling pa yan, ang pork, baboy pa rin. No! Very fatty po ang budget. Ang pork ay baboy pa rin. Siyempre, pork na! Ang pork ay baboy pa rin. Ang pork ay baboy pa rin. Tuloy. We can see that, as commented by so many, unang-una, the foreign assisted projects, which are the large projects that we so direly need. In DOTR, for example, yung mahiwagang traffic, nako, ikaw, lumalagari ka, Karen, mula Makati hanggang Quezon City. Yung Metro Manila Subway, wala ng pag-asa. Yung North-South Commuter Train, wala na rin sa DOTR. Also, we have the... Yan po ang pinakamahirap dyan. Nilagay po ang pera sa maipipipipipip, ayos, tsaka kung marami pang mga tinatad. Hindi po nila binigyan ng pondo yung mga proyekto ng Pangulong Duterte na makakapagpabago sa buhay ng bawat Pilipino, yung subway, yung mga North Luzon, railway, lahat po. Kasi nga po mga karibin natin, hindi po sila concerned, no, sa pagiging progressive ng Pilipinas, no? Hindi po sila concerned na matulungan ang taong bayan, no? Ang concern lang po ng administrasyong ito, ng gobyernong ito, ay kung paano po sila magpapabango sa taong bayan through ayuda, kung paano po sila makakapagnakaw, paano po sila makakakurakot sa kaban ng bayan. No? Yan lang po ang concern nila. Pero kung sabihin mong, yung transportation natin, para naman pag lapag pa lang ng mga hinayupak na mga investor na yan, masasabi na nilang, wow, this is what I want, di ba? Yung mga farm to market roads natin, nako po, wala na, mga kababayan. 2026 budget, pinakamalinis, pero pinakamadungis, no? Sa mga bill sa Pangulong Duterte, hindi po nilagyan ng pondo ng mga animal. Ang nilagay po nila sa maipipipipipip, ayos kung saan para makurakot nila ang pera ng mga anak. DWH, the big projects there, the Metro Manila pumping stations, na alam naman natin, wala nang pag-asa rin yung Malabon, ang Caloocan hanggang sa Navotas. Parati na lang binabaha, konting ulan, pati Senado, pambihira. At saka yung mga tulay, Cavite to Bataan. So these huge infrastructure projects that garner enormous commitment funds. Nagbabayad tayo dyan para lang hawakan yung pera. And syempre, nakakahiya. Parang naging balasubas ang Pilipinas, ayaw natin magbayad. So all these funds have been set aside. And ano ang linagay? Eto na nga, ang mga porky, eto na yung mga giniling na taba na nagmula sa mga FMR. Ayan, very nice. Ako talagang advocate for agriculture, and yet, itong FMR, Farm to Market Road, more than double. Ibig sabihin, talagang naging farm to pocket road kaya. At saka yung mga ayuda, kadami-dami mga ayuda. Ano ba nangyari? So hindi ako against ayuda. We know that everyone needs a helping hand, particularly when there's a storm, a disaster, man-made or otherwise. Certainly, everyone needs a leg up. And yung AX tupad, kaya lang, bakit lumobo ng ganyang kalaki? Higit sa lahat, yung sa may sakit ba, yung maifip ng DOH, pinaglalaban ko noon, sana ibigay na lang sa mga local hospital. Tagal kong governor, naghihikahos lahat ng local hospital. Bakit ibibigay na naman per district sa mga iba't ibang politiko? At ang Pilipino ba, kailangan lumuhod sa politiko para maging para magamot, para makapasok sa ospital, para makalabas ng ospital. Parang sa akin hindi ata tama 'yon. So yan pa mga karibin natin. Speaking of budget, no, sabi po, napanood ko po kanina, no, si President Bongbong Marcos Jr. nagsasalita na ang pinakamalaking budget ng ating 2026 budget, no, ay nasa Department of Education, which is nasa batas naman po yan na kailangan ang budget ng Department of Education, siya po ang pinakamataas, pinakamalaking allocation sa lahat po ng budget. Pero ito, mapapaisip ka mga kababayan, sa past budget, napakalaki rin po, no, ng naging budget sa Department of Education. Pero, 22 classroom lang. Ngayon kaya, kasi malaki ngayon 1 point something trillion po ang budget sa Department of Education, no? Ngayon kaya, ilan kayang classrooms ang magagawa ng administrasyong ito sa loob po ng 2026?
Di ba? Kung sa panahon po ng 2025 ay 22 classrooms, ngayon kaya, aabot kaya ng 100 classrooms mga kababayan? Abangan po natin yan. Alright, okay, isa-isahin po natin yan, Senator Marcos. So, it's been described as soft pork. Magkano po ba talaga sa tansya po ninyo ang soft pork sa budget na ito? Well, marami kasi dyan na sinasabing na soft pork, may talagang out and out pork, ano, yung mga ayuda. Siyang katerba kasi yung ayuda eh. Ang dami. Kaya nga nagtataka ako, ba't ganyan kadaming ayuda? May eleksyon na naman ba? Pero kung tutuusin, unang-una, may eleksyon ng BARM. May eleksyon din ng mga barangay kapitan natin. Kaya huwag tayong makakalimot. And of course, alam naman natin, may schedule daw. The charges will be filed January 15. Papaklasin sa February 1 ang ICI. And by February 6, ayan na, dan. Alam na natin, impeachment, ayan na naman, umpisahan na naman. Kaya nakaka-nervyos and abala talaga ako. Now, of course, the president has come out. So, speaking of impeachment, mga kababayan, posible, no? Talagang bumaha po ng ayuda. Ha? Kasi yung mga congressman, no? Alam naman po natin, dyan po sa kanila napupunta yung mga ayuda na yan eh. Sa kanila po unang napupunta yung mga ayuda na yan. Kaya kailangan po nilang, di ba, magtrabaho muna dito po sa Kongreso, wherein tatrabahuin nga, sabi ni Senator Amy Marcos, ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Magkakaroon na naman ba kaya, mga kababayan, ng bayaran, di ba? Bilihan ng boto just to pass the impeachment articles na yan, mga karibin natin? Kasi nung una, di ba, pumirma sila sa impeachment dahil ginigipit sila, hindi mabibigyan ng ayuda yung mga constituent nila. Baka history repeat itself, mga kabayan. Out with a veto. A veto na kahapon. I don't have the gory details, but from what I gather, these are vetoes only to do with the unprogrammed. Maraming nagtatanong sa akin, ano ba yung unprogrammed na yan? Para natin pinag-uusapan. Yung unprogrammed, kumbaga sa household, kapag nakachamba ka, nakapagtipid ka, nakadali ka ng murang bigas, pag may savings ka, o yung anak mo, o at least hindi na nagastosan, nagka-scholar, ayun. Yun ang ating unprogrammed. Kumbaga, nagkaroon ka ng extra income. So in truth and in fact, the unprogrammed funds are not a part of the 6.8 trillion budget. They're not a part of the budget kasi wala pang pera yan eh. So, in fact, yung veto is no veto at all because not a single of the line items and programs and projects has been vetoed. So kung baga palabas lang pala nila yan, mga kababayan. Yung pa-veto-veto ng presidente, palabas lang pala yun, mga karibin natin, ha? Unprogrammed lang. Nakakatawa pa nga yung Kumbaga, it does not exist yet. That's the best way to put it. It does not exist. Correct. Wala pang datong. Wala pang saving. Di kung yung program na yan, mga kababayan, uutangin pa pala yan? Ha? Uutangin pa lang pala. Ha? Ng ating gobyerno dahil it doesn't exist pa eh. No? Wala pa yung pondo, mga kababayan. So meaning, hahanap pa ng pondo. Grabe naman, mga kababayan. May budget na nga tayo. May nakaumang na naman ditong pang-uutangin nila para yung program is supposed to be pork barrel daw eh. Yun, just in case nakachamba tayo. Ayun, parang gano'n. Kaso ngayon, ang nakakatawa, yung nakita ko, yung assistance to government-controlled and owned corporations, kung tutuusin, bakit tatanggalin yun? There's no need to veto that. Dahil that's just an accounting effort. It's from one government corporation to the national government. Parang iba lang sa listahan. Ililipat mo lang yun eh. Ba't mo i-veto yun? Accounting error lang yan. Kumbaga, accounting magic lang yan. The same has to do also with the DTI CARS program. That's our automotive effort under the DTI. May utang tayo dyan sa Toyota at iba pang investor. And the utang is a tax incentive. So once again, there's no cash outlay. There's no need to veto because all you're doing is writing down, teka, they are qualified to get the following incentives. So nag-aalangan ako sa veto, nakakatawa eh. So are you saying this is just for show? These are token vetoes?
Well, I'm just saying that there's no veto at all. Nothing was vetoed among the pork giniling. Kompleto yung giniling natin. Andyan pa rin yung farm to market program, the completely untested school building program, which as you know in the past, talaga naman 22 classrooms lang sa isang taon. Bakit ka under the mag-implement? DPWH. Yun po sinasabi ko Bigyan eh. mo ng 85 billion. Eh, nagulat naman ako. Sabi ko nga, hindi ba dapat i-pilot muna yan? Tapos pag tinignan mo yung listahan ng mga, hindi ko naman minamaliit, pag tinignan mo yung listahan ng mga NGO at yung iba pa, parang yung iba affiliated sa politiko, wala naman experience sa pagpapatayo ng anuman school building. Nakaka-nervyos dapat i-pilot muna. Sa akin lang Okay. Now, Senator Marcos, you actually sat at the BICAM and you were quite active at the BICAM. So, isa-isahin natin, because inisa-isa po ninyo itong soft pork na nagsitaasan po siya. I want to read it for the audience. This is what has been described as bloated aid. Yung AIC, 63.9 billion pesos na. Ang MAIF, ito ang Medical Assistance Fund, 51.6 billion pesos na. Ang tupad is 22.4 billion pesos na. During the BICAM, what made it very difficult for you and other senators to lower, I think, the amount of these soft pork projects? Sino po ang hindi pumayag? sabihin ko ang totoo, parang mag-isa lang ako doon. Ang Okay. totoo, Bongo came to join us for the minority. After a while, ayaw na niya. Nag-give up na siya. Unang-una, puyat na kami. And secondly, we're clearly outvoted. There was a real effort on the part of both Congresswoman Swansing and Senator Gatchalian to make it transparent, to put it online, to have live streaming, etc. Pero ang totoo, kung nanood kayo, di ba napakahaba ng mga suspension, postponement, bulungan, papatayin muna yung live stream, ang tagal-tagal, at walang katapusan yung pagte-telephone. Ang daming tumatawag, orders from on high ba yun? And we were always aghast when they came back. There was already some kind of an agreement. And as much as I was jumping up and down, protesting, that we don't need all this repeat, for example, napaka-redundant ng presidential assistance to farmers, 10 billion, it came out of nowhere. Sumulpot lang yan sa BICAM. Huwag nilang sasabihin walang insertion sa BICAM. Dahil wala talaga yan sa original budget. Ang usapan namin, yung AIX na lang, yun ang talagang tutulong. Whether disaster, agricultural, at iba pa. Bakit meron na naman bago? Nagdoble-doble na, magiging magulo. At anong listahan na naman ang ibibigay dyan? Kapag agricultural, rice farmer lang ba yan sa RSBS? O paano yung fisher folk na mas mahirap pa? Magulo. And then they added pa, eto nga, yung AIX na sa BICAM, naging 64 billion Yes, from a tumaas. 27. Tumaas. Yeah. Oo, tumaas. More than double. Kaya, 250%, nagulat ako. Sabi ko, ako ang promotor ng AIX kasi malaking tulong. Pero, eto na naman tayo. Sana naman mapupunta yan kasi nagamit yan sa politika. Kaya napipilitan katuloy to become very malicious because it was used in the last election. Is it going to be used once again in the coming elections as well as the impeachment? Okay, so are you we seeing have to think this way? Senator Marcos, are you seeing this as a concession being made by President Marcos Jr. for legislators in the lower house? Are you seeing this as a concession? Well, given the extraordinary, humongous amounts, we are compelled to think twice. Bakit kaya? Samantalang, ang direly needed natin ng mga infrastruktura, yung subway na yan, yung mga tren, yung ating ports, ang airports, all the things we need for tourism and trade, all of that is not being put in place. Yun ang sinasabi ko kanina pa mga kareaksyon. So yan mga karibin natin, mas inuuna pa po nila yung sa ayuda, no? Kaysa po sa mga proyektong pwedeng pagkakitaan, pwedeng pakinabangan ng taong bayan, no? So inuuna po nila yung ayuda, just what? Para magamit, sabi ni Senator Amy Marcos, para magamit daw sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nako, aabangan po natin yan mga kababayan. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo lang po sa baba. Maraming salamat po.